I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. Ayan, mayroon tayong guys, no? Good news ito para sa mga senior citizen. Sino yung mga senior citizen na nanonood dyan? Shoutout po sa inyo. Sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Ito, this is good news for the senior citizen. Sabi po ng The World Tonight. Sabi dito guys, sabi dito mga kababayan, itinaguyod ng panukalang batas ng House Bill, which is ang HB number 11400 o Act expanding the coverage of the privileges and benefits given to senior citizens and 20% discount para sa mga senior citizen o MGOs. Ay, maganda to guys, malaking tulong to. Dahil dito matataas hanggang 15% ang discount sa kuryente at tubig para sa mga senior citizens. Basta hindi ito lalampas sa 200 kilowatts hours at 50 cubic meters ang paggamit kada buwan at nakapangalan sa kanila ang billing statement. Ayan na. Kasama rin sa kabuuang 20% senior discount ang pagbili ng gamot, vitamins, food supplements, professional health service, pati na rin ang transport, network, service toll fee sa expressway at skyways, at ang golf and country club services, online man o sa mga third-party platforms. Ayan na. Ini-exempt din ang naturang panukalang batas ang mga senior citizen sa number coding SIM sa ilalim ng Unified Vehicular Volume Reduction Program UBBRP basta sila ay nakasakay sa pribadong sasakyan. Ayan guys, layunin naman ng panukala na higit pang kilalanin ang kontribusyon ng mga nakakatanda sa lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas makabuluhang suporta sa kanilang pang-araw-araw ng pangangailangan. Ayan. Guys, ang kapalagayan nyo? Magandang balita ito para sa mga senior citizen. Shout out uli sa mga senior citizen dyan. Diba? Bakit? Ito. Sabi po dito guys. Ayan House of Representatives. Sabi dito guys, 20% discount ng senior citizen sa kuryente, tubig, aprobado na ng Kamara. Yan Ang ganda niyan guys Aprobado na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Kamara de Representantes ang House Bill number 11400, which is ang 11400 o Act expanding the coverage of the privileges and benefits given to senior citizens sa botong 177-0. Siyempre mga besa, kailangan nila yan. Tingnan natin yung mga nagko-comment. Ay hindi nakapangalan sa senior na buhay pa, tapos yun ay nakapangalan sa patay ng senior. Pwede pa ba na makuha ng discount? Tanong ko lang salamat. Siyempre hindi na po, 'di ba? Patay na yung tao 'Di ba guys? Kailangan po mismo yung pangalan nila. Nakapangalan. 'Di ba? 'Yun ang sinabi po natin, nabasa po natin. Kailangan nakapangalan mismo doon sa senior citizen. Pero kung patay na tapos nakapangalan pa sa bayan, hindi na po yata pwede yan. Correct me if I'm wrong guys Sabi dito guys ang tao ay hindi mo naintindihan, gumagawa ng konting kaluwagan at may reklamo pa. Laking bagay na 20%. Tama po yun. Kung ano po yung nasa batas, yun po ang sundin. Huwag na po kayong magreklamo pa or hihingi pa ng mas mahigit. Kasi hanggang doon lang po Kasi kung sobra-sobra naman yung hiningi nyo, malulugi yung kumpanya. Diba? I think guys, yan ang aking paningin kaisipan lamang. Diba? Kaya magiging kumbaga magiging kontento tayo kung ano po yung ipapatupad ng batas. At least mayroon, 'di ba? Kaysa wala. So si Marcolita bahala diyan. Senator Marcolita, medyo hindi kaya tatantana ng mamamayang Pilipino sa pangako mo.
nakakatuwa, may bawas nga yung mga senior. Kumusta naman yung pagmahal ng mga yan? Sapat ba yung bawas? Haha. Hindi po. Kumbaga, ang hirap din naman po sa atin. Hindi ako tutol, guys, no? Kasi yun ang panukalang batas no? Hanggang 200 kilowatts lang. So, ibig sabihin, pag sumubra ka doon, parang dating sa akin, parang malugi yata ang kampanya. 'Di ba? Like for example, sa loob ng bahay, no, iisa lang ang senior citizen. Tapos ang daming nakatira, ang dami pong mga kasamahan sa loob ng bahay. Tapos gumagamit ka ng ilang electric fan, ng washing machine, no, everyday kang tawag dito, gumagamit ng washing machine, dryer, tapos mayroon ka pang TV, tapos mayroon ka pang rep. So do you think mga kababayan, yung 200 kilowatts na yun ma-consume yun? O for sure, guys, masubra pa doon, makaabot sila ng 800 kilowatts. So paano yun, di ba? No, guys, correct me if I'm wrong sabi, paano po yung patay na po yung tatang ko, siya nakapangalan sa bill ng kuryente, please kung pwede anak na single pero senior na rin, o di ilipat doon sa guys, sa pangalan ng anak niya na senior, di ba? Kasi kung patay na yung tao, pangalan pa sa resibo, hindi naman pwede yun. Patay na po so yung anak ko magbabayad. Ang sinabi kasi doon, senior citizen nakalagay. So dahil dito, sabi niya kasi single yung anak niya pero senior, di ilipat sa pangalan ng anak niya. Ganun lang yun pa-register niya yung anak niyang senior citizen, o di ba? O sa ngayon, bihira na nakapangalan sa senior ang bill ng kuryente sa mga anak na, lalo na kung mga nasa subdivision na nakatira. Dapat sa talagang mapakinabangan ng mga seniors. Halimbawa, yung dagdag pensyon sa maliliit ang pensyon, mapa SS or local. Ay, nako. Di, kung may senior citizen dyan sa bahay nyo na talagang pwede naman ilipat sa pangalan nyo, why not, diba guys? Pero kailangan, ang makonsume nyo lang is 200 lang, no? Pero kung 200 kilowatts, pero pag sumubra na po doon, aabot ng 300 kilowatts, 400, 600, 700, hindi naman yata nakalagay sa batas. 'Di ba guys? 200 lang nakalagay. Ano guys ang nakapalagayan nyo? So yun ang pinaka-latest updates ko, mga beswa. Kayo na pong bahalang humusga. Anong comment niyo? Comment down below. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.